Para sa ikatlong bahagi ng aming serye na The President's Women, kilalanin natin ang isa sa tinaguriang Tres Marias ng Interagency Anti-Graft Coordinating Council na binuo ng administrasyon noong 2013, si Commission on Audit Chairperson Grace Pulido Tan. Paano nga ba pinamumunuan ng unang babaeng chairperson ng Supreme Audit Institution ng ating bansa? Panoorin po natin ito. Commission on Audit ay isang independent office na may kapangyarihang pag-aralan ng pinansyal na kondisyon at operasyon ng mga ahensya ng gobyerno. Kasama sa kanilang mandato ang maglabas ng ulat sakaling may anomalya sa paggamit ng kaba ng bayan. Dahil sa COA, iniaasa ang pagsusuri kung nagagamit nga ba ng wasto ang pondo ng mga ahensya, mabigat na responsibilidad ang nakaatang sa balikat ng chairperson at commissioners nito. Sa kauna-unahang pagkakataon, isang babae ang itinalaga ng Pangulong Aquino bilang chairperson ng COA noong 2011. Yan ay si dating Finance Undersecretary Maria Gracia Pulido Tan. Pagkatapos ng aming mga audit reports, ipapasa namin sa ombudsman at bahala ng ombudsman kung ano ang gagawin doon. We found out that a lot of the cases we referred to the ombudsman were either in the doldrums, were dismissed even without our knowledge. Ang tingin ko sa kanya, talagang matapang yung chairman. Hindi naman natatakot sa mga malalaking tao or pangyarihang tao. Maganda na siyang nandun because ikumpara natin dun sa mga yung mga dating chairman ng Commission on Audit. Ngayon, mas mataas siguro ang tiwala ng mga tao dito kay Chairman Grace. Ayon sa Transparency and Accountability Network, kung ikukumpara ang sistema ng COA ngayon sa mga nakaraang administrasyon, mas naging accessible na nga ang mga report nito ngayon at naging bukas na rin sa kontribusyon ng mga ordinaryong mamamayan. For the first time, halimbawa, nakita natin yung mga COA audit reports online, available online. Dati, hindi naman ganun eh. Sa tingin namin, pasadong-pasado si Chairman Grace because talagang first hand, nakita na namin yung dedication niya, yung willingness to reform the institution, to institute reforms, to involve the citizens, the civil society organizations in these reforms. Pero hindi madali ang pagtutuwid sa mga baluktot sa pamahalaan. Kaya ang kilalang mataray at walang inuurungang pinuno ng COA, nakabangga na ang ilang malalaking pangalan sa politika. Chairman Grace, gumising ka na. Kaya yatang lagi kayo nadje-jetlag sa kababiyahe nyo sa ibang bansa. Gawin nyo po muna ang maayos ang inyong trabaho. At hanapin ang 69.2 billion pesos unaudited releases noong taong 2007, 2008, and 2009. At tapusin nyo na rin po muna ang pag-audit ng mga pondong inilaan noong 2010, 11 at 12. Huwag muna po yung bumiyahe sa ibang bansa. Ito muna ang inyong atupagin. Pinuna rin ni Senador Jinggoy Estrada ang aniyay selective auditing ng komisyon. Bakit kaming tatlo lang ang iniimbestigahan? There is a saying, selective justice is injustice. Minsan na rin siyang pinag-resign ng isang kongresista dahil umano sa maling report ng COA sa distribusyon ng kanilang pork barrel noong 2007 hanggang 2009. Sa kabila ng mga hamon at maging ng isang insidente ng pamamaril sa tanggapan ng COA, hindi natitinag si Pulido Tan. We will not allow this incident to cow us into silence nor deter us from faithfully discharging our constitutional duty. We owe this to God and the Filipino people. Please pray for the safety of every man and woman in the Commission and for continued courage and integrity. Maraming pong salamat sa inyong mga panalangit at suporta. Signed, Maria Gracia M. Pulido Tan, Chairperson, Commission on Audit. Para kay COA Chairperson Grace Pulido Tan, hindi matatawaran ng katapatan sa pagganap ng tungkuling sinumpaan. We have a provision of criminal law that when somebody is given a cash advance and is not able to liquidate that within the prescribed period and upon demand, there is already a presumption in law that that money was malversed. We are now, sir, in the process of making suyod so that we can file the appropriate cases through the office of the ombudsman. Yung mga tao umaasa sa mga tulad niya na matatapang na tunay, na talagang hindi natatakot sa kahit kanino, at
ang bansa natin, kailangan yung ganong klaseng tao. Ituloy niya ang laban at she should always know na the citizens and the CSOs will always be supportive of that. At kasama na nga natin ngayon ang isa sa mga pinagkakatiwalaang babae sa administrasyon ni Pangulong Noynoy Aquino, si Commission on Audit Chairperson Grace Pulido-Tan. Good morning, ma'am. Happy Women's Month. Thank you. Happy Women's Month. Good morning. Okay, ang tawag po sa inyo ay kabilang doon sa Tres Marias na lumalaban sa graft and corruption sa administrasyong ito. Secretary Laila de Lima, Ombudsman Conchita Carpio Morales, and yourself. Unang-una, anong feeling ninyo? Tinatawag kayo yung mga babaeng palaban, kumbaga, pagdating sa graft and corruption. Well, sa akin naman, kaya siguro ako pinangalan ng Maria, no? Maria Grace. Maria. Oo. But for me, I mean, is it a conscious effort na maging palaban, o lumaban, o magpasikat? It's really not any of that. As far as I'm concerned, it's just that I don't shirk from duty, no? Trabaho, kailangan kong gawin. Actually, hindi ko nga iniisip ano magiging consequence nito sa aking personal na buhay, sa aking security. Incidental na yun eh. Kumbaga, ako mismo collateral damage ng sarili kong aksyon. So kumbaga ginagawa nyo to hindi dahil sa, ay gusto ko kasing maging ang image ko palaban na babae. Hindi. Dati na akong ganito eh. I mean, even before the government, talagang ganito ko. I stand up for what I believe is right. I do what I have to do. At yun. And speaking of your fight against graft and corruption, meron pong lumabas na naman po sa mga pahayagan ngayon itong 515 million peso pork scam na sinasabing yung mga pondo from DAP and PDAF noong 2012 ay inilaan doon sa yung National Commission on Muslim Filipinos, which is under the Office of the President. Matagal na po ba itong na-discover ng COA? Last year pa. In fact, yung report namin lumabas noong November 2013. So, as of that time, it was officially transmitted to the agency. Tapos, I think, a week or so later, na-post na sa website namin. November 2013 pa. Tsaka, ano yan, SOP namin ito, no? Tsaka siguro kailangan din malaman ng ating mga kababayan. Every time, meron po kaming audit report, ang una naming pinapadalhan, syempre, yung ahensya. Pagkatapos noon, a day or two earlier, pinapadalhan po namin ng Pangulo, ang Senate President, ang Speaker of the House, ang DBM. Yan, ang apat na palagi naming pinapadalhan, no? Tawag namin dyan yung oversight, no? So, it's not as if these are new things. It's probably that the media got to our website and reported it in the last 2 days. Pero napakalaking amount ng money na ito na nilaan doon sa National Commission on Muslim doon pinadaan. And this is directly under the President. Tapos yung pinagkuhaan na pondo ay yung DAP at saka PDAF. Paano ba nangyari ito? Kasi ganito yun, paano namin alam na galing yan sa PDAF at sa DAP? Kasi tinitingnan namin yung SARO. Ito yung statement of allotment na pinapadala ng DBM. Tapos doon sa form na yon nakalagay talaga doon kung saan galing yung pondo, no, or in what is the nature of the funds. So kaya namin alam yon. I think yung DAP component nun is about 25 million, so it's not really that much. The rest of it is talagang PDAF. Kaya nakita natin yung napakadaming mga legislators, mga mambabatas na nakalista doon kasi ang sistema kasi ng PDAF, no, yung mambabatas, siya yung nagsasabi, may allocation siya, halimbawa, no, yung alokasyon ko, gusto ko ibigay nyo sa say NCMF, no, ganon. At yun naman ang gagawin ng DBM. Bakit po pinayagan na mapunta itong ganito kalaking amount ng money sa NCMF? Talaga po bang kasama sa menu yung paglalaan sa Muslim Filipinos? I think that in 2011, 2012, I think kasama pa ang NCMF. Pero ang problema with this one,
Ang problema with this one, hindi napunta sa Muslim Filipinos. Ganun po ba? Well, ang nakita lang namin, parang yung dating kwento ng ating special report, naging conduit lang yung NCMF. Kasi lumabas din kaagad at binigay doon sa mga NGOs, ilinista din namin yung mga NGOs, at itong mga NGOs supposedly ang nagpatupad ng mga programa, pero mukhang wala namang mga programang na carry out. Ang kasi, under the GA of 2012, meron talagang nakalaan doon, may PDAF pa kasi noon, nakalaan talaga doon na kapag ikaw ay congressman, ang alokasyon mo ay 70 million, I think. And then, kung senador ka naman, 200 million. So, yung mambabatas talaga ang namimili kung saang programa niya gagamitin yung alokasyon na yan. And in the case of the NCMF, I think napakadami nilang namili na, ay gusto namin NCMF, tapos itong mga Tapos programa. yung mga NGO, hindi naman related sa Muslims. Yes. So, I mean, from the, you saw the list, and from the very nature or of the NGOs, hindi talaga I think... At ang mga involved dito po ay hindi lang oposisyon, meron ding kaalyado ng administrasyon. Yeah, alam mo naman kami, maski, alam mo, marami pa rin pasaway na tuluyang nagsasabi na kami daw ay selective. Right. Siguro naman, sa araw-araw na kababalita ng mga findings namin, tapos eto na naman, alin ang selective dyan? We really don't look at affiliations. Kung anong po lumabas sa dokumento na nakita namin, yun. Ito pong NCMF, under directly sa Office of the President, hindi po ba kayo natatakot na makabanggaan ninyo ang Office of the President sa inyong investigasyon? Well, as I said a while ago, it's not really a matter of natatakot ba ako o hindi. Ang is, may lumabas ba? Anong nakita natin? Di, ilalabas natin yun. Ganon. And, I take full responsibility for these reports. And, alam naman ng mga ahensya yan kasi hindi naman lumabas ang report na yan na hindi sila nagkaroon ng pag-uusap ng aming mga auditors. There's always that exit conference na pagkatapos namin mag-audit, meron meeting, ito ho yung aming findings. Ano ho masasabi nyo dito? And we get their comments. So, trabaho lang talaga? Yes, it is. That's our mandate. May isa pa pong issue bukod po dito sa very controversial na position ninyo sa COA. Kamakailan po, binalita na kayo daw ay nominated bilang Supreme Court Associate Justice. The previous selection, tinanggihan nyo po. This time around? Well, yeah. Kasi paalis na rin naman talaga ako ng COA. Okay? In 10 months, my term is going to expire. And I was in fact thinking na, kasi nakakapagod din ito, na siguro like 2 or 3 months before, depende kung ilan ang aking leave credits, baka mag-terminal leave na rin ako. So I am in a period of disengagement. Kumbaga, unti-unti ay ilinalatag na namin ng maayos lahat ng mga programa, mga kailangan gawin. The teams are in place. And it's just a matter of of getting these things done without me. And I think masanay-sanay na sila. So, kumbaga nililay down nyo na yung foundations kasi, para pag umalis kayo, tuloy pa rin yung trabaho. Oo, kasi talaga namang paalis na ako eh. So, I think, Cara, there is really nobody indispensable. I believe in that, I think that I've done my job at the COA and I did it to the very best of my abilities. And now that the time is nearing, my term is expiring, this window of opportunity for another avenue of service presents itself, why not? Diba? Why not? Why not? Palagay ko naman, qualified naman ako. At saka, I've always thought, noon, parang, pagkatapos ng COA, ayoko na. Gusto ko mag-alaga ng apo, and I have an apo coming on the way, but then, in the last 3 years that I've been in COA, nakita ko kung ano talaga yung impact ng ganitong trabaho at yung impact niya most especially to the poor. Dahil pera ng bayan ito. And whatever is not spent properly, parang is a centavo that is always taken away from
the poor, na dapat sila ay magbenepisyo nito, no? And then, the poor don't really have much. And I think at the end of the day, it's the judicial institutions that is their last bastion and hope. So kung makakatulong sa kanila, in the Supreme Court, kung tayo po, kung doon ako dadalhin ng Diyos, why not? I mean, I'd be so happy to do that. So we might see you again in the Supreme Court. Well, ngayon, hindi nasa... Nasa Diyos na yan. Yes. Okay. Kayo po ang unang-unang babaeng chairperson ng Commission on Audit. Alam naman natin, mahirap ang komisyon na ito na i-handle. Mahirap po ba na bilang isang babae ang mag-handle ng ganito kahirap ng institusyon? I don't know if my gender had really any significant impact. Because I think yung mga hirap and the challenges na pinagdaanan ko would have been the same challenges and hirap even if it were a man. I would think so. I did not feel any particular hardship or difficulty because of my being a woman. Ang mahirap lang nun, Kara, I really had lost a lot of time with my family. Hindi ko man maayos yung aming bahay, hindi na ako nakakapagluto. Hindi naman nagagalit yung asawa niyo po. Alam mo, kung minsan naiinis na rin siya. Pero, but his heart is also in public service even if he is in the private sector. So, naiintindihan naman niya. So, palagay ko, yun yung hirap. But in terms of yung sa pamumuno ng ahensya, I think we are as capable, if not more. Tapos yung resistance ng mga tao sa'yo. Alam mo, ang COA is about 70 to 80% women. No? But of course, they've always been used to a head of agency na lalaki. And I think natuwa naman sila na, na finally, after more than 100 years, they had a woman boss. So, palagay ko nakatulong nga yun in a sense. No? But then, the machismo culture will always be here to stay, I suppose. And syempre, yung mga nandoon, medyo kwidaw na oy babae. Pero, awa ng Diyos, I mean, sumusunod naman sila. Ganon. Maybe, mabigat sa loob, but wala naman akong naging problema sa ganon. Maraming mga anti-graft and corruption groups ang natutuwa sa inyong trabaho at sa takbo ng COA ngayon. It's more transparent, yung website ninyo is open to all. Mas maraming napipick up na reports ang media from your website. Mismong si Vince Lasatin ang nagsabi na rin kanina that they're very happy with the transparency na ipinapakita ng COA. Nung pagpasok ninyo sa COA, ano po ba yung talagang sinabi ninyo na ito ang talagang gagawin ko, itong iiwan kong legacy as the first chairperson, female chairperson of COA? Yung tungkol sa website namin, mid-2000s pa nandyan na, actually. Pero siguro noon, hindi masyadong pinapansin yung COA. Pero nitong mga panahon na to, napapansin. Kaya nakaumang na kumbaga yung press at saka yung public doon sa aming website. Ano kumbaga yung ginawang iba ng COA ngayon compared to the previous administration? I can't compare myself to the past. I mean, I don't even know how they did things before. Pero siguro mababanggit ko lang na sa aking term, sa aking administration, meron kaming 4 na binuong, kumbaga, ito ang ating mga magiging pillars. Whatever decisions and programs and activities we will take and undertake, dito magre-revolve. Babanggitin ko lang sa iyo. Una at ang pinaka-priority, yung integrity and independence of the Commission. So, instilling integrity as a way of life among us in the Commission. Parang kami naninita sa mga gobyerno, anong karapatan natin, anong moral ascendancy natin kung tayo mismo ay hindi maglinis. So talagang that was and has always been a priority. Pangalawa, yung aming organizational efficiency. Ang COA ay isa 8,000 plus na at ang dami-dami namin kailangang trabaho. So we had to tinker with a lot of the systems and processes para nang sa gayon maayos namin na maging mas efficient talaga yung pagtatrabaho namin. Pangatlo, yung professionalism and technical competence ng aming mga auditors, Kaya
palagi continuous yung aming capacity building, at saka yung training, at saka yung basta yung hands-on, no. At pang-apat, yung strategic partnership, tawag namin doon. But actually, it's really engaging with people outside of the COA, but who are the real stakeholders? For most of them, the citizens. Kaya nga linatag important ang, namin. transparency. Yes. At saka linatag namin yung citizen participatory audit. Yung aming engagement with the ombudsman, pinagtibay namin. Kasi nga noon, parang kanina, no, it was there, no? Pagkatapos namin audit, iba to sa ombudsman, bahala na ombudsman. Ngayon, hindi. Talagang hanggang nakikipagtulungan pa rin kami sa ombudsman, no? Tapos yung sa mga ibang ahensya ng pamahalaan, we have these linkages and coordination because while we are an independent commission, gobyerno pa rin naman kami, and we cannot exist in a vacuum. I think 2 or 3 days ago, there was a news report na meron kaming bagong initiative na inutusan ko lahat yung mga auditors tungkol sa isang bagong monitoring system. Kasi nangyayari, meron kaming mga audit findings, meron kaming mga recommendation. Hindi naman pinapatupad o ginagawa ng mga ahensya. So, ang nangyayari, every year you see the same findings, unliquidated cash advances, unliquidated fund transfers, yung mga deficiencies in procurement, year in, year out, ganon. Sabi ko, para naman tayo hindi nag-i-improve. So siguro kailangan mas tutukan natin ang mga ahensya sa kanilang pag-comply ng ating mga recommendations. So sa akin is, I suppose at the end of the day, it was me, my person as a leader na kasi nakikita nila ako nagtatrabaho, no? I work more than anyone else, I can say, in the commission kasi 24/7. So kumbaga nahihiya sila kasi ang sipag ng boss nila. 24/7 ako nag-iisip tungkol sa ahensya. Tapos minsan I stay up to the wee hours of the morning working on the paperwork kasi sa araw hindi naman ako makakapagtrabaho ng ganon dahil dami-dami namin mga meetings, you know, that's when I really meet with them, no, and discuss things. So I think it's leadership by example. Tapos yung nakikita din nila na kung trabaho, kung may mabangga tayong malaking tao, bato-bato sa langit, ang tamaan sana ay huwag magalit, diba? Ginagawa lang po namin ang trabaho. So, I suppose, lahat yun naman nakaka-encourage din sa kanila. At natutuwa naman ako dahil they're responding very well. I think that the morale in the commission is very high. And it's only because they now feel proud of themselves being with COA and more so with the kind of work that they do. Alam mo, Cara, yung isa sa mga satisfaction ko talaga, no? Yung makita ko na natutuwa ang isang staff namin, isang personnel namin, dahil na-realize niya, uy, kaya ko pala to. You know, na parang noon, okay, ganyan. But now, sabi ko, see, you can do it, kaya. You're leaving the COA in 10 months. Yes. So far, may nakabangga, nasilip na kayo from at least 5 senators. Yung unang batch, 3. Tapos ngayong itong 515 million pork scam, may 2 pang dadagdag na senador. May expect ba ng taong bayan na meron pang mga susunod na mga senador na ma-expose ang COA? Nakalabas na lahat ng mga reports namin. No? Nakalabas na. And there's so many. Dun sa special audit report pa lang namin, I think there were about 20 plus senators who were named in that report, no? Some are no longer there, some are still there, okay? Tapos in our reports of 2010, 2011, 2012, no? Kasi tinuloy-tuloy namin yung focus namin on the PDAF, but on an agency basis, no? Ang dami ring mga lumalabas pang mga senators. So, nandiyan na, it's all out in the public domain. And we've referred also our reports to the ombudsman, so we will see how this thing goes. I think, you know, it's just so overwhelming, Cara. I know that the people are getting impatient, bakit wala pa, but really, kung yung report namin, it took us almost 3 years, no, to complete. How much more with the preliminary investigation where the requirements of due process are very, very
very important to be followed. Kasi kung hindi, nako, bubutasan din yung... At ang importante, Oo. at least the first step towards fighting graft and corruption, nagawa na. Yung exposing and then reporting. Kaya, I think Congressman Barsaga, I think, said something like, I cannot leave the COA, I should not leave the COA, it will be a disservice because paano na yung mga, cases. Well, it's not us who will prosecute the It's cases. the ombudsman. It's the ombudsman. And as I said, nakalatag na yan. So I don't see any disservice there in the event that I will be appointed to the Supreme Court. On the contrary, I think that we've done the service that, the Filipino people deserve. Maraming salamat at mag-iingat po kayo. Ang dami ninyong nakakabanggang mga malalaking tao. Thank you. Maraming salamat po, Commission on Audit Chairperson Grace Pulido Tan. Thank you. Thanks, ma'am.